May nagtatanong dito mga master, ano daw yung D sus? Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko, sarili kong research experience. Nasa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang mga tinuturo ko. Let's go. Yung D sus natin na nakikita, yung walang numero. Meron pa yan, Jesus, yan, Asus. Hindi yung laptop mga master Sus na yan na tinatawag is suspension. Hindi, joke lang. Suspended yan mga master. Kumbaga, yung tinuro ko last time na yung sus4 at sus2, suspended chords. Iisa lang yan actually. Kumbaga, depende sa'yo kung gagamitin mo ba yung sus4 or yung sus2. Yan. Pag nakakita ka dyan ng D sus, sample, yan, ganyan, D sus, sa'yo lang yan kung saan gagamitin mo dyan, yung D sus 4 ba or yung sus 2. So update muna tayo mga master, paano nakuha yung mga suspended chords. So ito yun, mahalagang malaman ito mga master na lahat ng mga chords natin, example, meron tayong A na major, D major, G major, lahat ng yan is binubuo sa scale. Kaya nga pinaka-the best talaga pag aralan nyo, pag nag-start kayo, foundation, yung scale at chords. Example, meron tayong D major scale. Ito, yan. Sa D major scale, yung formula para makabuo tayo ng major chords is kukunin natin dyan yung 1, yung 3, at 5. Yan, ibaba natin. Yan. So, yan na ngayon yung ating D major chords. Ito yun, no? So, meron tayo yung D, F sharp, at A. Yan. Root, third, fifth. At mahalagang malaman ito mga master, na yung ating third is yan yung nag-identify kung major or minor ang isang chord sa pamamagitan lang ng third. Kumbaga siya yung quality ng chords. Example, na-identify natin ito na D major dahil sa kanyang third, major third kung tawagin sa interval. So, meron tayong F sharp dyan. Ngayon, pag gagawin natin yung minor, yung chords na yan, yung D, ia-atras lang natin yung third. So, ito ay F sharp. Sa case niya, pag i-atras natin yan sa ating frets is magiging F na lang. Take note mga master kasi F sharp na siya eh. So, babalik na lang siya sa kanyang natural na note. Kasi baka maguluhan ng iba sa inyo, di ba pag sinabing atras is flat. Flat, pag nasa natural note ka. Example, meron tayong D. I-atras natin tong note na to, D. Mapupunta tayo sa D flat. Yan. So sa case na yan, sa ating D major chord is F sharp, yung kanyang third. Pag i-atras natin yan is babalik yan sa F. So ito yung ating F sharp. Sa second fret ng ating high E, pag i-atras natin yan magiging F. Kaya ito yung ating D minor chord. Pag major, yung karakter niya, yung tunog niya, masaya. Pag minor, yan, may malungkot na tunog. Yung suspended mga master, absence yan ng ating third. Tinanggal natin, pwede nating papalitan ng 4, which is dyan sa case natin is G note, yung kanyang 4, or pwede rin nating palitan ng 2. So meron tayong E na note. Nagdedepende na yan sa'yo kung ano yung prefer mong gamitin. Kasi yung suspended kasi mga master, from the word suspended, parang suspense na hindi siya, kumbaga, nag-aabang ka. Kasi itong mga suspended chords kasi mga master, yan, is hindi mo ma-identify kung major or minor siya na chord. Kasi nga, wala siyang third. Absence na yung third. Kumbaga, pag D sus 4 is ganito ang mangyayari. So, ito yung ating third. So, iabanti natin to magiging G. Kasi ito ay F sharp, so G. So, gamit ko ngayon is D sus 4. Also, pwede rin natin tawagin yun na D sus. Yan.
Pero kung maging specific tayo, specific niya, D sus4. So meron tayong D, A, at G. Yan, sa pinky natin, third fret high E. D sus. Or more specifically, D sus4. D sus2 naman ang gagamitin natin. So, yung 2 natin, nakikita natin ito high E. So, ito na yung 2. So, suspended to. Bibitawan na lang natin yung pinky natin. Nakabukas itong high E string. So, suspended 2. Yan. Kung tawagin natin specifically. Pero lahat ng yan, ito suspended chords. Kung baga tawagin. Kaya pag nakakita kayo ng D sus, depende na sa inyo kung sus2 ba ang gagamitin nyo dyan o sus4. Yan. Basta suspended. Kumbaga, absence yung third. Kaya yung quality niya, hindi mo siya ma-determine kung major at minor. O, tignan nyo. Halimbawa, meron tayong chord progression na D. Yan. G. A. Balik tayo sa D. Yan. So, pag naramdaman mo siya, umuwi tayo sa bahay. Ngayon, kung gagamitin ko to, gagawin kong sus4. Ang mangyayari, ganito yung pakiramdam. Sus4, D sus4. Oh. Pwedeng ayan, oh, di ba? Yun siya mga master. D sus2 naman, gamitin natin. Oh, major, di ba? Yun siya. Hindi mo kasi siya ma-identify kung pupunta ba siya dito sa minor, yan, o pupunta ba siya doon sa major, yan. Parang suspense, naabangan mo kung ano ba siya, paano ba siya babagsak, major ba siya, minor, diba? Yan siya mga master. So hanggang dito lang muna yung video natin na ito mga master. So para sa naghahanap kung saan yung ating mga suspended chord mga master, is search nyo lang yan, hanapin nyo yan, makikita nyo kung paano nagawa yung suspended 4 at suspended 2. Sana naliwanagan yung ating kamaster. At huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kilala nyo na mahilig din sa gitara. Babasahin ko sa baba mga master kung ano yung mga susunod yung mga tutorial. So hanggang dito lang, this is Mark Music. God bless you all. Peace out.